ruling on the matter. Attorney, linawin lang po namin, itong ruling na ilalabas ng presiding officer, sakop din ba nito ang mga senator judge? Para lang masiguro rin na wala silang babanggitin o sasabihin tungkol sa merito ng kaso outside of the impeachment court. Yes, yun yung direction nung nagkausap kami ni presiding officer has always been, no, na ganun yung kanyang direction na omnibus to sa lahat ng mga sakop ng Rule 18, which kasi katulad ng sinabi ko kanina, yung mga councils both sa magkabilang panig at saka yung respondent, no, as a party, and also the senator judges, kasi klaro yun sa Rule 18 na sakop yung mga tao na yun. Attorney, as we speak, nakikita namin sa loob ng impeachment court, nagkakausap po ngayon, no, sina Attorney Ferrer of the defense and Attorney Lorna Capunan of the prosecution. In fact, nagyakapan pa po sila kanina habang kayo po ay nagsasalita. Wala naman pong naging pagkakataon na pinatawag pa sila ni Presiding Officer Chis Escudero separately outside of the court. No need naman to do this. Yes, tama ka, Pia, no? Wala namang kailangan niya. It's a voluntary effort on both parties. Sanay kami diyang mga abogado na in the heat of the moment during the trial, talagang sometimes we talagang overstep our boundaries dahil sa sobrang passionate namin, no? Minsan nakakapagsalita kami ng medyo masakit sa kabila, no? Pero at the end of the day, we are colleagues, we are professionals, and makikita ninyo na may camaraderie kami as officers of the court talaga, no? So outside of the proceedings, magkakaibigan naman kaming lahat. Alright, Attorney Tonggol, maraming salamat po. Si Impeachment Court spokesperson, Attorney Reginald Tonggol, at ang kasama nating si Joseph Morong. At kasama rin natin dito sa loob ng studio si Attorney Judd Roy. Siya po'y dating Dinang Pamantasan ng Luzon ng Maynila at naging bahagi ng defense team ni nooy Chief Justice Renato Corona. Attorney Judd, nakita po ninyo yung yakapan, yung pakikipagkamayan. Mukhang all's well that ends well na po ba? Or hindi pa dito to nagtatapos? Well, alam mo, in the case of Joseph Morong, pag nagkamali ulit siya sa pagbigkas ng pangalan ko, hindi siya makakatikim ng yakap sa akin. Well, yang si Tita Lorna is a very warm person. Talagang jolly and all that. And pag nakilala mo siya, makikita mo talagang very passionate siya doon sa trabaho niya at sa mga kanyang beliefs and all that, no. So, hindi ako nagugulat na siya pa yung kusang lumapit. Nakita niyo naman, she crossed the hall, tumawid at niyakap si Attorney Ferrer. Tapos, si Attorney Paua naman, nilapitan si Attorney Ligutan at sila ay nagkamayan. I guess itong episode na to magiging babala at paalala sa lahat ng mga abogado na sila ay nasa sinusubaybayan ng publiko at pati ng korte. You know, Pia, yung mga senator judges, alam nila lahat ng nangyayari. May mga cellphone din niya, may mga iPad din niya. Nakikita nila kung anong lumalabas. Lahat yan nakatutok sa Facebook dahil parang ito yung pinakapopular. So doon sila tumitingin. Kaya yung pag-post noon ni Attorney Ligutan, sana napag-isipan niya. Alam niya naman na live yun at lahat nanonood. Yung kahit sinasabi niya, ang dinidepensa niya, wala naman akong binanggit, ito, ganun. Paano yun? Punto. Diba? Kasabay na kasabay nung insidente. So, pagamat naniniwala ko wala namang mali siya si Virgil, yung nangyari, yung mga pangyayari, kailangan siguro niyang ipaliwanag. Pero ito, ginagarantiya ko sa iyo, Pia, hindi na uulit yan si Attorney Ligutan. And I hope na matapos na yung bagay na yan. Okay lang yung nagkakainitan sila doon sa floor, ganyan talaga, mainit ang labanan, that's fine. Pero pag nagiging personal between them, hindi naman maganda yun. Attorney, sabi po ni Impeachment Court spokesperson Attorney Tonggol, pati pala yung mga senator judge ay magiging sakop nitong bagong ruling dapat ni lang. Senator Escudero. Dapat lang, kasi kung hindi, sila magiging exception dun sa sa rule. Kung sila nagpo-post dun ng mga nila, yung mga gusto nilang mangyari sa trial or gusto nilang mangyari sa kaso, siyempre, problema din yun, di ba? Remember, kung ikaw ang abogado dyan, mahirap kontrahin yung senator judge. Paano mo lalabanan? Paano mo haharangin?
Oo. Kailangan well prepared ka para yun lang doon sa mga interjection eh. 'Di ba? Iniiwasan mong dalhin doon yung diskusyon. Pag tayo ng senator dyan, bam, 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 bam. Doon ipapasok yung usapan. So, it's not easy kasi nangyayari dahil sa nature ng impeachment trial, yung senator judges parang mga player din sila. Parang involved din sila sa bakbakan. Siguro, they should be on their best behavior from now on. Not just the senator judge, but everybody kasi nga may Oo. ruling na. Akala ko sa Senate, sinasabi mo magiging on their best behavior yung mga senador. Mahirap yun. Mahirap gawin yun. Actually, ang itatanong ko sana, Attorney Roy, kasi halimbawa, di ba, noong nakaraan, si Senator Pia Cayetano, na-filean siya ng ethics complaint. Pero ang sabi ni Presiding Officer Jesus Escudero, or at least ng impeachment court, ito tatalakayin on the legislative part of the Senate. Ng ethics committee na yan, hindi na yan sakop ng impeachment court. Pero paano nga pa dapat, for lack of a better word, pinupulis ang mga senator judge? I mean, whichever side you're aligned with, majority or minority. Nung kapanahunan ni Chief Justice Corona, ang presiding officer si Senator Enrile, who was also one of the most senior members ng Senado at that time. Ang ginagawa nila nun, nagko-caucus muna sila. In fact, minsan naghihintay kami doon kasi nagko-caucus pa sila. Bago mag-umpisa. Oo, at ang balita ko, ang nagkwento pa sa akin si BBM, minsan nagtatalo sila ng mainit doon, di ba? Tapos paglabas, okay na. Well, abangan natin kung anong mangyayari ngayon dahil ito na po, mag-uumpisa na. Attorney Roy, mga kapuso, ito po ang Day 16 ng impeachment trial.